This video guys, ipakita ko sa inyo kung paano naging 20,000 pesos yung 3,000 pesos na capital or puhunan na ginamit ko sa isang trade lang dito sa Bitcoin in just 4 days. Actually, itong trade na to guys, pinost ko to last time sa Facebook page kung natatandaan nyo. Sabi ko, Bitcoin is going for another bullish move na aabot siya up to 80k. I-breakdown natin kung bakit ko nasabi yon at kung paano mo rin to pwede magamit sa mga next trades mo. Punta tayo dito sa Bitcoin 4-hour time frame. Nabutan ko yung Bitcoin price here sa 65, around 65k. Meron tayong downtrend dito last time from its high yun 72 or 74k. Para masabi natin legit ang isang downtrend, kailangan meron siyang minimum of 2 touches. Kung makikita natin dito, meron na siyang agad 1, 2. A confirmation na this is a downtrend. Pero hindi ko ito na-enteran eh. Ang naging mindset ko na lang dito is antayin ko na lang mag-switch yung trend and mag-switch siya into uptrend. Kung nanonood kayo ng mga videos natin guys, sinasabi natin doon na ang trend line is masisira kapag nagkaroon na siya ng 3 or 4 touches. In this case, nagkaroon muna siya ng 4th touch bago siya nag-switch or nag-change ng trend line. Nag-switch na siya into uptrend. Kaya napapost ako agad nun. Ang nangyari dito is nagkaroon siya ng malaking breakout movement na baliktad sa trend. So nagkaroon siya ng malaking movement up. Lumagpas siya sa linya na ginawa natin at nag-close yung candles. That is a confirmation. Broken na tong downtrend natin and then switch na tayo into an uptrend. Ito na yung magiging start ng uptrend natin. Pwede natin gawing unang touch na yung pinaka last low bago mag-break yung trend line. Ito ngayon yung magiging first touch natin para sa uptrend naman. Kung gusto mo ng trading platform na sobrang daling gamitin, newbie friendly, lower trading fees, reliable P2P, and top 3 sa global ranking, OKX is my suggestion for you. Mga newbie, ito talaga yung nire-recommend ko. And they even have demo trading para makapag-practice ka muna at ma-familiarize ka sa platform bago ka mag-risk or mag-deposit ng sarili mong pera. Kaya ito yung nire-recommend ko sa lahat ng mga tatanong sa akin. You can sign up using my link. Click mo lang sa description or sa comments. After you sign up, mag-deposit ka lang ng any amount. I-DM mo sa akin yung UID and sasendan kita ng 200 pesos GCash sponsored by OKX. Kung familiar kayo sa trading patterns, ito yung pinaka-reliable na trading patterns or reversal patterns, which is yung head and shoulders pattern. Gagamitin lang natin ang HNS or head and shoulders pattern sa change of trend. Kasi kung gagamitin mo siya sa gitna ng trend, it won't work at hindi siya ganoon ka-reliable. Kasi ang head and shoulders is a reversal pattern. Gagamitin mo siya sa reversal trades like this. So kung makikita nyo dito, ito yung head niya, shoulders. Ay, isa ring tip kapag nagtitrade ako ng head and shoulders pattern guys is hindi ko siya agad tinitake as confirmation hanggat hindi nagkakaroon ng breakout sa trend line. Ang use na lang nitong pattern, another confirmation para sa atin na mag-change na siya ng trend. Kung naghahanap pa tayo ng additional confirmation is pwede tayong tumingin sa 1 day time frame. Meron din tayo ditong active uptrend pa way back October. 25k pa lang yung Bitcoin. Sa first touch, second touch. And ang nangyari last time is yung naging head and shoulder na ginamit natin or nakita natin kanina. Naging third touch nung trend line natin sa 1 day. So this is another confirmation for us na legit tong pataas na to. This will give us additional confidence to take this trade. Kapag nakita nyo tong nag-break pataas, do your best na hindi nyo yan nahabulin. Hindi kayo mag-entry dyan sa gitna ng malaking price movement. Kasi sobrang likot nyan. Dito nagkakaroon kadalasan yung tinatawag nating FOMO or fear of missing out. Takot kang maiwan ng price. Kala mo pag break niya ng malaki, tuloy-tuloy na yung pataas. Every after breakout is nagkakaroon niya ng consolidation. Pangalawa, pwede niyang gawin is mag-retest siya. In this case, nagkaroon siya ng retest. Ito ngayon, yung pwede natin gawing zone. Kasi dito nagkaroon ng unang bounce yung price. So we can consider this a support zone kasi dyan nagkaroon ng bounce or reaction yung price pataas. Ngayon, this is not yet confirmed kasi isang touch pa lang eh. Ito yung palagi nating rules guys eh. Kailangan sa lahat ng zone, sa lahat ng lines, sa lahat ng confirmation, dapat dalawa yung magiging touch to make it valid. So in this case, inantay ko muna na magkaroon pa ng isang candle close dito para maging second touch siya. Dalawang candle na yung nag-close dito sa zone natin. So this is a valid zone na. May maintain yan ng price. Kasi nakadalawang touch na siya dyan. Hindi na yan babagsak. So kung bumagsak man siya, valid na tong setup na to. Nag-entry na ako agad dito, a market order. So naging stop loss ko ngayon dito is 4% doon sa pinakaumpisa ng breakout. Kasi the moment na bumalik dyan yung price guys sa pinakaumpisa ng breakout, ibig sabihin hindi yun totoong breakout at fake out yun. As long as nag-maintain yung price dito sa zone na ginawa natin, we are good na pataas pa rin siya. Sa post ko sa Facebook, ito yung unang TP natin. Doon ako nag-set ng take profit or close ng trade doon sa first
and second touch ng last downtrend natin, which is in this case, ito yon. Gagawan mo lang siya ng zone. Yung unang part ng zone is sa taas, and yung second part ng zone is dun sa second touch. Nag-hit dyan yung price, nagkaroon siya ng dump. Na nag-hit yung price, nagkaroon siya ng dump. 2 beses. So we can assume na possibly, pag nag-hit dito ulit yung price, possibly na mag-dump siya ulit. So this trade gave us a 4% stop loss and 10%, almost 11% na TP. Nag-close na ako ng trade at nag-take na ako ng profit to secure the trade kasi nga possibly yung ina-expect natin pag nag-hit dyan yung price, babagsak siya. And antayin ko na lang siya mag-pullback dito ulit sa trend line na ginawa natin for another entry at ta-target naman ako ngayon ng 80k Bitcoin. Ginamit ko lang na margin or capital sa trade na to is $52, which is around 3,000 pesos. Basically, naging 20,000 pesos yung 3,000 pesos ko. Just 3 to 4 days na trade na wala akong ginawa. Actually, ito yung highest win rate strategy na ginagamit namin. This is a high probability setup. At proven na, ito yung palagi kong ginagamit na mga setup. Kung titingnan nyo yung mga past videos, ganto lang din yung mga setup na ginagamit, hindi naman nagkakalayo. Yung gusto mong matutunan lahat ng strategies na ginagamit namin in taking trades like this at kumita rin sa sarili mong trades. Nag-i-struggle ka rin sa kung paano ang margin na dapat mong gamitin, ilang leverage, ilang risks ang dapat mong gamitin sa trades mo. Tinuturo ko to lahat sa MaxLev Elite course. Tuturo ko lahat ng strategies, risk management, pati na rin trader psychology, kung paano yung diskarte sa pag-hold, pag-stop loss. Hindi lang yon, meron din tayong once a month group mentoring sa Discord. Makakapagtanong ka, live tayong magtuturuan doon at matuto tayo lahat sa isa't isa. You can click the link sa description and sa comments. Kung natuto ka in this video, consider liking the video. Subscribe ka na rin kung nandito ka sa YouTube. And kung meron kang mga tanong, comment mo lang dyan below. I will try my best to help you. I'll see you in the next video.